Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1691. Gayunpaman, habang ang babaeng naka-purple na nakadamit ay hinahampas sa isang tabi, nilaslas din niya ang kanyang espada, at isang malakas na aura ng espada ang lumipad at dumapo sa katawan ng higanting sawa. Ang isa pang sugat ay inukit muli sa katawan nito, at ang dugong umaagos mula rito ay mukhang nakakatakot. Dagendong. Sa pagkakataong ito, ang dambuhalang sawa ay lubos na nagalit sa dalaga bagamat medyo malubhang na sugatan ito noon. Matapos magpalabas ng isa pang galit na galit, sumugod ito patungo sa dalagang nakasuot ng lila sa bilis na bilis, pinahaba ang mga panga at nagbabalak na lumunin ng buo ang dalaga. Mamatay! Bumagsak ang dalaga sa lupa at dumura ng isa pang subo ng dugo. Namutla bigla ang mukha niya. Kakatayo pa lang niya at balak niyang mabilis na i-redirect ang kanyang chi para maglunsad ng counterattack, ngunit napagtanto niya na siya ay malubhang na sugatan, at mahirap para sa kanya na kunin ang kanyang chi. Kailangan niyang magpahinga sandali, ngunit maliwanag na ang kasalukuyang sandali ay isang sitwasyong buhay o kamatayan. Dito na ba ako mamamatay? Medyo nanghihinayang ang nararamdaman ng dalaga ngayon. Alam niya na mapanganib na agawin ang masiglang damo, ngunit gusto pa rin niya itong subukan. Hindi niya akalain na ang halimaw ay lalakas at lalakas pagkatapos mabalisa, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay nakakatakot. Whoosh! Saglit na nagalinlangan si Jack, ngunit mabilis din siyang lumabas. Nahulaan niya na ang babae ay malamang na isang elder mula sa Supreme Clarity Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Clarity Sect ay may magandang impresyon sa kanya. Kung nagawa niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, mabuti para sa kanila na bantayan ang isa't isa sa hindi kilalang mundong ito mula noon. Dagendong. Nang malapit ng lumunin ng mga higanting panga nito ang dalaga, sa wakas ay nagawang sumugod ni Jack na nilalas ang kanyang espada. Blade Wave. Habang nagpakawala ng maikling huff si Jack, bigla siyang humarap sa higanting sawa. Pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang espada, maraming aura ng espada ang bumalot palabas na tila ito ay isang mahabang dragon, dumiretso sa bibig ng higanting sawa. Boom bang boom! Ang katawan ng higanting sawa ay maliwanag na matigas sa ibabaw dahil ito ay nababalutan ng mga piraso ng matigas na kaliskis. Gayunpaman, ang mga aura ng espada na dumiretso sa bibig nito ay madaling tumagos sa katawan nito mula sa loob na nagdulot ng nakamamatay na pinsala dito. Ang mga aura ng espada ay lumipad sa loob at ang patuloy na daloy ng mga pag-atake ay talagang tumusok sa ulo ng sawa. Dagendong. Ang dalawang ulo na pulang dugong sawa ay nagbuga ng mabangis na dagendong. Dumiretso ang kabilang ulo kay Jack. Naglabas ng malamig na oras si Jack at ibinato muli ang kanyang espada. Bang! Bumaba mula sa langit ang dalawang higanting ulo ng ganoon lang at dumapo sa mga paa ni Jack. Ang higanting katawan na walang buhay na nakahandusay sa lupa ay mukhang nakakatakot. Phew! Isang mahabang buntong hininga din ang pinakawalan ni Jack matapos makitang nakatulong ang biglaang pag-atake nito para madaling talunin ang higanting sawa sa isang putok. Lumipad siya at binunot ang masiglang damo, itinago ito sa kanyang martial ring bago dahan-daang lumingon. Ikaw! Nang makalabas siya at tumingin sa babaeng naka-purple sa kanyang harapan, nagulat siya. Ang babaeng ito ay halatang hindi mula sa Supreme Clarity Sect. Higit pa rito, naalala niya na walang ganoong babae na sumunod sa mga mandirigma. Kabanata 1692. Natarante si Jack. Naisip niya na malamang na sinundan siya ng babae at lahat ng tao at nakahanap lang siya ng ilang martial arts techniques out of pure luck. Marahil ay nakuha pa niya ang kanyang mga kamay sa ilang kayamanan upang makapasok sa ikalawang baitang Ultimate God Realm. Higit pa rito, naisip niya na ang babaeng ito ay malamang na isang elder mula sa Supreme Clarity Sect. Hindi niya inaasahan na matarante siya pagkatapos tumingin ng diretso sa kanya. Ito ay dahil ang babaeng nauna sa kanya ay mukhang mga 17 o 18. Walang master fighter ang batang ito na sumunod sa lahat. Young miss, buti na lang at naligtas ka dahil sakto namang tumalon ang anak ko. Hindi mo naman siya masisisi sa pagkuha niya ng spirited grass mo, di ba? Sa sandaling ito, lumipad din si Nash at ang iba pa, at nagsalita siya na may ngiti sa labi. Gayunpaman, nang pag-aralan niya ang mukha ng dalaga, tumigas ang ngiti nito. Ito ay dahil naramdaman niyang napakabata pa ng dalaga. At saka, wala siyang maalala sa kanya. Maingat na pinagmasdan ng dalaga ang mga tao sa harap niya, at nagulat siya sa dulo, napakarami ninyo. Saan kayo nanggaling? Alin sa 9 Army ang pinanggalingan ninyo? Nako,
Master, mukhang katutubo ang babaeng ito. Sa wakas ay naalala ni Kenneth ang kanyang sarili. Nagdilim ang ekspresyon niya habang bumulong kay Nash. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Nash. Hindi niya akalain na makakasagasa sila ng mga katutubo rito. Ano ang gagawin nila kung hindi niya sila tinanggap bilang mga tagalabas dito? Hindi kami galing sa anumang army. Sa huli, hinimas ni Nash ang kanyang ilong at nauutal. Hindi rin tanga ang dalaga. Mabilis niyang pinalaki ang magagandang mata. Galing ba kayong lahat sa abandonadong lupain na iyon? My goodness, that must be it. Bakit ang daming nagpupunta doon? Napahawang ang labi ng dalaga sa gulat nang makitang daan-daang tao ang nasa harapan niya at hindi niya maiwasang takpan ng kamay ang bibig. Nagdilim ang mukha ni Alejandro at sinabi niya kay Jack, "Young Master Jack, halata namang katutubo ang babaeng ito. Kahit na may kasama siya rito o wala, para sa kaligtasan ng lahat, patayin na lang natin siya." Malubha na siyang nasugatan. Masyadong delikado para sa atin kung bubuhayin pa natin siya. Tama, kailangan natin siyang patayin. Kung hindi, malalagay tayo sa matinding panganib. Sumang-ayon ang isa pang elder mula sa pamilya Cabello. Laking gulat ng dalaga kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang espada at napaatras ng 2 hakbang. Huwag kang sumobra, kailanman ay hindi kita sinaktan. Hinding-hindi ako makakahinga ng isang salita sa Alyansa Guard. Alyansa Guard. Napakunot ng noo si Jack dahil sa sinabi ng dalaga. Natarante siya dahil hindi niya maintindihan ang 9 Army na pinag-usapan ng dalaga kanina, at ngayon ay naroon na itong Alyansang Guard. Halata na ang mga pinag-uusapan ng dalaga ay ang mga puwersa sa espasyong kinaroroonan nila. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, sinabi niya sa dalaga, "Hanggat sasabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari sa lugar na ito, hahayaan ka namin." Kabanata 1693. Talaga, hindi ka nababalik sa sinabi mo. Tumingin ang dalaga kay Jack at nagtanong na may pagdududa sa mukha. "Huwag kang mag-alala, you have my word." Isang matamis na ngiti ang ginawa ni Jack sa kanya pinitik ang palad niya at kumuha ng healing pill, ibinato ito sa dalaga. "Nasugatan ka, kaya inumin mo itong healing pill. Ako mismo ang gumawa nito." "Humph, paano kung nagsisinungaling ka sa akin at ito ay ilang makamandag na tableta?" Malamig na bamantong hininga ang dalaga, at baka sa kanyang mga mata ang pagtatanggol. "Hey, ngayong nasugatan ka na ng husto, kung gusto kitang patayin, magagawa ko na lang ngayon. Bakit ko naman sasayangin itong tinatawag kong poison pill na ito? Hindi ba kailangan?" Tumawa si Jack, hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa sa paraan ng pag-iisip ng dalaga. Napakunot ang noo ng dalaga, at saka, lamang nilamon ang pill na walang gana. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kabilang ako sa isa sa 9 na hukbo. Sa labas ng kagubatan na ito, mayroong 9 na kuta sa malapit na siyang 9 na hukbo. Ang mga martial practitioner ng 9 na hukbo na ito ay pupunta sa kagubatan na ito upang maghanap ng masiglang damo at mga mapagkukunan para sa pagsasanay at paglilinang kapag sila ay malaya na. Kaya, noong una, akala ko na kayo ay mga tao mula sa isa sa mga 9 armies na ito, ngunit mali ang akala ko." Tumingin ang dalaga kay Jack at nagpaliwanag. Biglang naintindihan ni Jack ang buong sitwasyon. Lumabas na sa labas ng gubat na ito, mayroong 9 na kuta na tinatawag na 9 Army. Napakataas na ng martial status nitong binibini na nauna sa kanya sa murang edad. Iniisip niya kung gaano karaming tao at kung gaano karaming malakas na mandirigma ang nasa mga kuta na ito. Kung gayon, paano ang Alliance Guard na binanggit mo ngayon? Ano iyon? Napaisip si Jack bago muling nagtanong sa dalaga. Nako, ito ay isang grupo lamang ng mga mapagmataas na tao na gustong ipagmalaki ang kanilang sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng dalaga. Naglakad siya papunta sa Bluestone sa gilid at sinandal ang puwitan niya dito. "Hindi ako sigurado kung ilang taon na ang nakalilipas, ang bahaging ito ng lupa at ang abandonadong lupain ay isang malaking lupain. Ngunit, hindi sigurado kung ano ang nangyari, ang enerhiya ng Chi ay unti-unting lumiliit araw-araw. Kung magpapatuloy ang sitwasyong iyon, magiging mas mahirap na makapasok sa Ultimate God Realm, lalo na ang Soul-Penetrating Realm." Pagkatapos anong nangyari, napabuntong hininga si Jack at ang iba pa nang marinig ang kwento. Dapat nilang malaman ang tungkol sa nakaraan ng lugar na ito mula sa batang babae. Tinitigan ng batang babae si Jack, pagkatapos ay nagpatuloy, may isang mahusay na elite fighter na malapit ng mamatay, at bago mamatay ang manlalaban na iyon, nag-crop siya ng maliit na partisyon mula sa malaking lupain na ito, at sa loob ng maliit na partisyon na iyon, ang enerhiya ng Chi ay mas mayaman at mas siksik kaysa sa labas. Huminto saglit ang dalaga at idinagdag, "O tama.
Siya nga pala, kung mahahanap mo at makapasok sa lugar na ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang 7 bolang bato, tama ba? O, maaari ko ring sabihin sa iyo ang natitira. Ang 7 bolang bato na iyon ay patuloy na sumisipsip ng chi energy, at ang mga hinihigop na chi energies na iyon ay dadaloy sa kagubatan na ito. Kaya, sa paglipas ng mga taon, puno ang lugar na ito ng chi energy, at tayo, ang mga tao sa lugar na ito, ay maaaring magkaroon ng masaganang chi energy pati na rin ang kasaganaan ng 3 at 4 na baitang masiglang damo para sa pagsasanay at martial cultivation. Nagulat si Jack at ang iba pa nang marinig ang katotohanan. Talagang hindi nila inaasahan ang dahilan ng pagiging manipis ng chi energy sa labas ng partition ay dahil ninanakaw ng maliit na partition na ito ang chi energy mula sa labas. At ito ay humantong sa paunti-unting mga tao na kayang linangin at sanayin ang kanilang mga sarili. At saka, kung magpapatuloy ito, walang paraan para maipasa ng mga tao sa labas ang kanilang pamana. Ang mga ekspresyon ng karamihan ay naging hindi magandang tingnan. Kung hindi nila nahanap ang 7 bolang bato at nakahanap ng paraan upang makapasok sa lugar kung saan sila naroroon, wala ni isa sa kanila ang mga tagalabas, ang makakapasok sa sukdulang kaharian ng Diyos. Napangiti ang dalaga nang mapansin niya ang kalungkutan sa mukha ni Jack at ng iba pa. Buntong hininga, hindi na maiiwasan. Ang mga tao ay makasarili. Kung hindi, paano matatawag na abandonadong mundo ang mundo mo? Kabanata 1694. Parang ang mga sinaunang mahusay na mandirigma na ito mula sa maraming taon na ang nakakaraan ay talagang nilayo na talikuran tayo. Pilit na ngumiti si Nash, puno ng emosyon ang mukha. Kung hindi dahil sa katotohanang naipasa na ang alamat ng Ultimate God Realm, at ang katotohanan na ang lahat ay naghahanap ng paraan para makapasok sa Ultimate God Realm, natakot si Nash na, sa paglipas ng panahon, wala nang alamat tungkol sa Ultimate God Realm, at wala nang makakapasok sa lugar na ito at makakapasok sa realm na iyon. Buntong hininga, napakarami sa inyo ang biglang pumasok sa lugar na ito ng sabay-sabay. Kapag nalaman ito ng mga taga-Alyansa Guard, ito ay isang problema. Masyadong marami sa inyo ang pumunta dito. Napakunot ang noo ng dalaga habang nakatingin sa daan-daang tao sa kanyang harapan. Ang pangit ng mukha niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon, nilinggan niya si Jack at sinabing, "Bale. Kung hindi pa kayo dumating sa oras para iligtas ang buhay ko ngayon, hindi na sana ako nag-abalang tulungan ka. Miss, so, napagpasyahan mo bang tulungan kami?" Agad na nagningning ang mga mata ni Kenneth nang marinig ang sinabi ng dalaga, at maging ang kanyang kilos ay naging magalang at maamo. "Daan-daan kayo, mabuti pa. Tutulungan pa rin kita. Simple lang, sundan mo lang ako sa ating kuta at magsusumamo ako sa ating Panginoon ng kuta na kunin ka. Hindi dapat problema iyon. At kapag nakilala mo ang ibang mga tao sa lugar na ito, sabihin mo lang sa kanila na mula ka sa ating kuta. Tandaan, huwag mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Dapat gumana iyon." May ngiti sa labi ng dalaga. Saglit niyang pinakiramdaman ang kanyang katawan, at sa sumunod na segundo, nagulat siya. "No freaking way. Napakaganda ng healing pill mo. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon at hindi na sumasakit ang mga sugat ko. Nakakamangha talaga. Hindi man lang makalikha at makapagpino ng gayong epektibong healing pill ang mga tao sa aming kuta." Hehe, syempre. Ang alchemist ay ang ating young master na si Jack. Natural na kahanga-hanga ang mga pills na nililika at pinipino niya. Humalaklak si Kenneth, saka lumingon sa babaeng nasa harapan niya. "Miss, kaya mo ba talagang kumbansihin ang iyong Fortress Master na kunin kami? Hindi ka lang nagyayabang, di ba? Huwag mo kaming dayain, please." Pati yung Alliance Guard, sino sila? Ang Alyansa Guard. Sila ang mga taong magkasamang pumasok dito noon, at ang kanilang mga inapo ay bahagi rin ng Alyansa Guard. Anyway, sila ay lubos na napupuot sa ideya ng mga tagalabas na pumasok sa lugar na ito, kaya sila ay bumuo ng isang alyansa sa ilalim ng slogan ng pagbabantay sa banal na lupang ito. Kapag nakita kanila, tiyak na papatayin kanila ng walang pag-aalinlangan. Napamura ang dalaga. Nag-isip siya ng iba at nagpatuloy, "Teka lang, may mali. Paano kayo nakapasok dito? Hindi ba dapat pumasok kayo sa entrance? At dapat may nagbabantay sa entrance. Kahit hindi mataas ang martial status ng mga taong iyon, walang sino man sa inyo ang makakapatay sa kanila kung walang nakalusot sa Ultimate God Realm." Pinunasan ni Jack ang harap ng kanyang ilong bago siya dahan-dahang nagsalita. "Ayon sa sinabi mo, ang Bloodshed Clan ay dapat maging bahagi ng Alliance Guard noon. May 2 disipulo nga ng Bloodshed Clan na bumangga sa atin, ngunit napatay ko sila. Ngunit, syempre, hindi ko sila direktang nakipag-ugnayan sa kanila, tinambangan ko sila.
At hindi ko alam kung ano ang napuntahan ko dito. Mula sa itinalagang pasukan. Ang pasukan ay nasa tuktok ng burol, ngunit pumasok ako sa ilalim ng burol. Ano ba? Pinatay mo ang dalawang disipulong iyon. Malalagay ka sa malaking problema kapag naisip ito ng Bloodshed Clan. Napabuntong hininga ang dalaga sa katotohanan. Hindi dapat problema iyon. Maraming halimaw na hayop dito at ang ilan sa kanila ay medyo makapangyarihan. Ang mga katawan ng dalawang disipulong iyon ay dapat nasa tiyan ng mga halimaw na iyon. Anyway, kahit na malaman ng Bloodshed Clan na namatay na ang kanilang mga disipulo, hindi nila malalaman na tayo ang may kasalanan, baka isipin nila na ang dalawang halimaw ay pinatay. Tumanggaw si Nash at nagpahayag ng kanyang pananaw. Kabanata 1695. Tama ka, wala dapat problema. Napakaswerte mo talaga. Walang nakahanap sa lugar na ito, kaya walang nakapasok dati. Dati maraming nagbabantay sa lugar na ito, pero nang maglaon, bumababa ang bilang. Dati ay may malalakas na mandirigma ng soul-penetrating realm na nagbabantay sa pasukan. Pumadjejek ang dalaga bago nagpatuloy, ngunit taon pagkatapos ng mga taon, pagkatapos na pagtanto na walang nakakahanap ng pasukan, wala nang nagmamalasakit sa pagbabantay dito. Kaya, ang mga ipinadala upang bantayan ang pasukan ay karaniwang mga mas mababa ang antas ng paglilinang. Maswerte ka sa ganitong kahulugan, kung hindi, patay ka sa loob ng isang araw pagkatapos na pumasok dito. Bukod sa walang nakabantay, ang pasukan ay hindi maganda, pumasok ka, hindi ka pumasok sa tuktok ng burol ngunit sa ibaba ang lokasyon ng pasukan ay na-offset. I see. Talagang maswerte tayo noong araw na iyon. Kung dati, ang mga entrance guardian na iyon ay mga taong soul penetrating level, agad tayong magiging dead meat pagkatapos na lumitaw sa tuktok ng burol. Napanganga ang mga tao sa bagong natutunang impormasyon na ibinahagi ng dalaga. Tumibok ang kanilang puso at nanginginig sila sa loob. Kaya oo, kayo ay tunay na mapalad. At ang ilan sa inyo ay mas maswerteng makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos sa napakaikling panahon pagkatapos na makapasok sa lugar na ito. Napangiti ang dalaga ngunit maya-maya ay naramdaman niyang may kakaiba. Sandali, may nangyayari. Kung ikaw ay mula sa labas ng mundo, ikaw ay nasa tuktok ng True God Realm sa pinakamaraming bagay. At walang mga totoong God Peak level fighter sa inyo, tama. Isa pa, ang 7 bolang bato na iyon ay sinasadyang inilagay sa mga mapanganib na lugar upang pigilan ang sino man sa inyo na mahanap ang mga ito. Ngunit paano ninyo nahanap ang 7 bolang bato sa gitna ninyo? Nakakunot ang noo ng dalaga habang inilalahad ang kanyang iniisip. Miss, hindi lang kami ang nakapasok sa lugar na ito, sa katunayan, halos 400,000 mula sa labas ng lupain at 100,000 o higit pa mula sa labas ng teritoryo ng dagat ang nakalusot. Natatakot ako na mga 5 hanggang 600,000 tao ang nakapasok sa lugar na ito. Wika ni Jack, sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Jack, agad na napabuntong hininga ang dalaga, nagulat talaga siya sa sinabi ni Jack. Napalunok siya ng laway bago hindi makapaniwalang sinabi, no. Freaking way, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? 5 hanggang 600,000 tao ang nakapasok sa lugar na ito. Oh my goodness, masyado kayong marami, hindi ko kayo matutulungan. Dapat umalis na kayo kaagad dito. Kung hindi, kapag nalaman ito ng Alliance Guard, mamamatay kayong lahat. No way, hindi tayo aalis sa lugar na ito. Nahirapan tayong pumunta dito, kahit mamatay tayo dito, hindi na tayo babalik. Bihira lang ang mga spirited grass at resources sa labas, at kung walang high-grade spirited grasses, paano tayo magpapatuloy sa pagsasanay at pag-unlad? Agad na humakbang ang isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello at Hamarang. Tama siya, isa pa, napakarami natin dito. Hindi magiging madali para sa kanila na hulihin tayong lahat. Maaari tayong kumilos at kumilos ng hiwalay. Tila, walang balak si Alejandro na bumalik sa labas ng mundo. Pinaghirapan nilang makarating dito. Ang paghiling sa kanila na umalis sa lugar na ito ngayon ay mas mahirap kaysa sa pagpatay sa kanilang sarili. Talagang babalik ako sa ating mundo. Naghihintay pa rin si Fernando sa labas para ipagamot ko siya. Pero tiyak na hindi ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack nang magsalita ito. Sabi mo halos 600,000 tao ang nakapasok, nasaan na ang iba? Magkahiwalay na kayo ng landas pagkapasok, tama. Napakalaki ng kagubatan na ito, at maraming halimaw na halimaw, at magnanakawan pa kayo. Kaya, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang mananatiling buhay hanggang sa araw na umalis kayo sa lugar na ito. Tinitigan ng dalaga si Jack at ang iba pa, kinakagat ang kanyang rosy pink na ibabang labi habang nagsasalita.
Kabanata 1696. Oo, hindi sigurado kung ano ang kalagayan ng iba. Sigh. Kung makasalubong nila ang mga tao ng Alyansa Guard, sila ay nasa malaking problema. Nakakunot ang noo ni Nash habang nagsasalita, ang bigat sa puso. Pagkatapos ng lahat, sina Yul at Lizzie ang kanyang pinakamamahal na anak na babae at pangalawang asawa ay sumunod sa kanya dito. Kung may nangyaring masama sa kanila, tiyak na sobrang sakit ang mararamdaman niya. Hehe, huwag ka nang mag-alala tungkol dito. Dapat ay ligtas pa rin sila ngayon. Kung tutuusin, ang mga taga-Alyansa Guard ay hindi palaging pumupunta dito at kakaunti lang sa kanila ang talagang gumagala dito upang maghanap ng kayamanan. Ito ay dahil ang lugar na ito ay kabilang sa 9 Army. Sa sandaling ito, ngumiti ang babaeng nakasuot ng lila at nagpakilala, at ang 9 Army ay kumikilos sa ilalim ng slogan ng Anti-Alliance Guard. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Anti-Alliance Guard. Nagulat si Nash at ang iba sa kanyang mga sinabi, pagkatapos ay muling nabuhayan ng loob. Nakaramdam din ng tuwa si Jack sa sitwasyon. Kaya, ipinahihiwatig mo rin na mayroon pa ring bahagi ng mga tao dito na hindi napupuot sa mga tagalabas na tulad natin. Maingat niyang tanong. Iniangat ng dalaga ang kanyang ulo at idinagdag, talaga. Mas gusto ng mga taong pumapabor sa konsepto ng anti-alyansang guard ang natural na paraan. Ibig sabihin kapag may nakahanap sa lugar na ito at pumasok, iisipin nila na ito ay kalooban ng Diyos. Kaya, tiyak, wala silang intensyon na pumatay ng mga tagalabas na tulad mo, o hindi bababasa, hindi nila balak na habulin ang mga tagalabas. Anti-alliance, higit sa lahat mula sa Harmonic Clan ito ay isang matandang ninuno ng Harmonic Clan na lihim na nagpasa ng mga martial technique at mga kasanayan sa paglilinang at mga mapagkukunan sa kanyang mga inapo. At, noong nakaraan, ito ang nagpapasok sa lugar na ito ng ilan sa kanyang mga inapo mula sa labas. Huminto ng ilang segundo ang dalaga bago nagpatuloy, dahil din sa bagay na ito, naganap ang pinakamadugong labanan sa pagitan ng Alliance Guard at ng mga taong kalaban ng Alliance Guard. Sa huli, ang magkabilang panig ay nagdusa ng malaking pagkatalo, kaya't sila ay nakipag-ayos at pumirma ng isang kasunduan sa armistice. Siyempre, kahit na matapos ang kasunduan, mayroon pa ring mga alitan at kompetisyon sa pagitan ng magkabilang partido, lalo na sa paghahasik sa lugar na ito ng alyansa, lalo na sa paghahasik ng mga gwardya, at ang anti-alliance guard ay madalas mag-away sa isa't isa. I see. Miss, since you belong to the side of the anti-alliance guard, I wonder if you can help us out. It's God's heavenly will para sa amin na makapasok dito. Tumawa ng mahina si Kenneth sa batang babae at magalang na nagtanong, by the way, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mapait na ngumiti ang dalaga bago sumagot, Ella Levine ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Ella. Gayunpaman, ilang linya ang nabuo sa pagitan ng noo ni Ella. Gusto kitang tulungan. Kung ilang daan lang kayo, matutulungan kita at hindi iyon magiging problema. Kung tutuusin, marami tayong tao sa 9 Army at hindi mahirap na ikulong ka sa aking angkan. Madaling magtago ng ilang daang tao, at hanggat hindi mo ilantad ang iyong sarili, walang makakaalam na nanggaling ka sa labas ng issue. Pero, itago kayong lahat. Patayong bar, na mayani ang katahimikan sa karamihan. Imposibleng kumuha ng daan-daang libong tao, at kapag nalaman ito ng Alyansa Guard, ilalagay nito ang mga tao ng 9 Army sa malaking problema. Naikuyom ni Jack ang kanyang mga pangahabang nag-iisip. Miss Ella, magpanggap na lang tayo na hindi tayo nagkita ngayon, hindi mo kami nakita ngayon. Kung handang tanggapin tayo ng 9 Army, malugod naming tatanggapin ang imbitasyon, ngunit kung hindi sila, ayos lang din kami. Magsasanay kami ng husto at pagbutihin ang aming lakas. Ngayon, kahit papaano ay hindi alam ng Alliance Guard ang aming pag-iral, hanggat maaari, hindi namin alam ang aming pag-iral, hanggat maaari. Tama siya, malaki ang lugar na ito, at maaari tayong magtago sa ilang liblib na lugar. Hindi magiging madali para sa Alliance Guard na ma-detect tayo at maamoy tayo. Hanggat nagsasanay tayo ng mabuti at mabilis na pagbutihin, may pag-asa pa tayong mabuhay. At saka, paano nila malalaman kung tayo ay mga tagalabas o mga taga-9 Army, di ba? Naputol ang pag-iisip ni Alejandro matapos itong isipin. Kabanata 1697. Kung ganoon. Kumunat ang noo ni Ella. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, bueno, maaari kong magpanggap na hindi ko kayo nakita ngayon. Ang siyam na hukbo ay binubuo ng siyam na kuta at mayroong isang espesyal sa atin. Bagamat kabilang tayo sa Anti-Alliance Guard, hindi tayo nagkakaisa, novel drama. Tinitigan ni Ella si Jack at ang mga token sa bewang nila.
Sa katunayan, napakadaling malaman kung nanggaling ka sa labas ng mundo, ang iyong token sa iyong baywang halimbawa. Dito, hayaan itong maging ang 9 armies o ang Alliance Guard, lahat tayo ay may mga simbolikong token ng clan sa ating sinturon. Gamit ang mga token na ito, matutukoy natin kaagad kung saan sila nanggaling. Napaawang ang mga sulok ng bibig ng mga tao nang marinig ang sinabi ni Ella. Kung totoo ang sinabi niya, talagang magulo ito para kay Jack at sa grupo. Delikado at delikado para sa kanila ang maglibot sa lugar. Tama, Miss Ella. Sa bahaging ito ng lupa, Bloodshed Clan at ang mga tao ng Alliance Guard halimbawa, hanggang saan kaya ang mga malalakas na iyon sa kanilang martial level? Napatigil saglit si Jack at nagtanong kay Ella. Tumaas ang sulok ng bibig ni Ella sa narinig. Ang pinakamataas na martial level sa kanila ay ang ika-9 na baitang soul penetrating level. Hindi na sila makakarating pa dahil may kulang sa chi energy dito, at walang nakakaalam kung ano ang kulang. Sagot niya, sige, salamat Miss Ella, sa napakaraming sinabi sa amin. Kung hindi, malito talaga kami, at mapapatay pa kami nang hindi alam kung bakit. Napangiti si Jack bago niya i-arco ang kamay at binigyan siya ng fist to palm salute. Bueno, Miss Ella, sana ay tuparin mo ang iyong pangako at huwag sabihin sa iyong Panginoon ang tungkol sa amin. Sa ganitong paraan, mapapanatili pa natin ang ating sarili ng ilang oras. Tumango si Ella, kaya ko yan. Ngunit, ang ibang mga tao ng 9 Army ay papasok dito upang maghanap ng masiglang mapagkukunan paminsan-minsan, at hindi mo may tatago ang daan-daang libong tao. Oo, alam ko. Tignan natin. Umusad ang kawalan ng kakayahan sa puso ni Jack ngunit wala siyang magawa kundi ang itaas ang kanyang martial level. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagsasanay at pagpapabuti ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Ilang tao sa kanyang panig ang nakapasok na sa Ultimate God Realm, ngunit para mabuhay, kailangan pa rin niyang itaas ang kanyang martial level sa mas mataas na antas, kung hindi, kung ang kaaway ay nagpadala ng ilang random na ika-7 baitang o ika-8 baitang Ultimate God level na manlalaban upang habulin sila, siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi magagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa makatuwid, kung ito ay para sa kapakanan ng pagtatanggal sa Alliance Guard o pag-aalis ng sumpa kay Selena, natanto ni Jack ang kahalagahan ng agarang pagpapabuti ng kanyang martial level. Okay. Tumingin si Ella kay Jack at binalika ng isang fist to palm salute bago lumipad sa langit. Aalis ako kung gayon. Kabanata 1698. Pagtingin sa figure ni Ella habang lumilipad siya, napakunot ang noo ni Alejandro, at daan-daang emosyon ng bumalat sa kanyang puso. Isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello, sa mga oras na ito, ang humakbang at bumulong kay Jack, "Young Master Jack, papakawalan mo ba talaga siya?" Ganun na lang. Paano kung bumalik siya sa kanyang lugar at sabihin sa iba ang tungkol sa nangyari dito? Para sa aming kaligtasan, iminumungkahi kung patayin siya ngayon. Siya ay nasugatan at hindi katugma sa iyo. Gayunpaman, ang panukala ng matanda ay sinalubong ng malamig at masamang titig ni Jack. Simula kailan tayo naging tagahanga ng pagbabalik sa ating salita? Nangako kaming ililibre siya. Tumigil sa pagsasalita si Jack at gumapang ang isang tuyong ngiti sa kanyang mukha. At saka, binigyan niya kami ng napakaraming kapakipakinabang na impormasyon. Impormasyong makakapagligtas sa aming mga buhay. Kung hindi niya sinabi sa amin ang lahat ng iyon, lumabas kami ng walang ingat at pumasok sa teritoryo ng Alyansa Guard. At kapag pumasok kami sa kanilang teritoryo, sa tingin mo ba magkakaroon kami ng pagkakataong mabuhay? Tama si Jack, sinabi sa amin ni Ella ang maraming kapakipakinabang na impormasyon. Iniangat ni Alejandro ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. At saka, kahit na hindi niya sabihin sa amin, ang daan-daang libong tao ay malapit ng matuklasan ng mga tao dito. Ito ay isang bagay na mangyayari sa lalong madaling panahon o huli. Jack's absolutely right tungkol sa pagpapabuti ng aming marital art status. Ang tanging magagawa namin ngayon ay upang magsikap na itaas ang aming martial level. Tungkol sa aming kaligtasan, sinabi namin na ang aming mga tao ay kailangang mapalapit sa 9 armies at hindi tayo papatayin ng mga hukbo kahit papaano. Sige, ipagpatuloy natin ang paghahanap ng masiglang damo. Ngunit kailangan din nating mag-ingat. Tutal, hindi nagkakaisa ang mga tao ng 9 Army. Tumango si Jack at inakay ang lahat na magpatuloy sa paglipad pasulong na naghahanap ng masiglang damo. Sa totoo lang, mayroong napakaraming 2nd grade at 3rd grade spirited grass sa gubat na ito, ngunit bihira ang 4th grade spirited grass. Si Jack at ang grupo ay gumala at nag-scavenge sa kagubatan sa buong araw ngunit wala silang makitang anumang pang-apat na baitang masiglang damo. Sa kabutihang palad, nakakolekta sila ng maraming 3rd grade spirited grasses.
Isang bagay na talagang dapat banggitin ay nasa wakas ay nakilala na ni Jack at ng grupo sina Yul, Lizzie, at ilang iba pang kabataan ng pamilyang White noong hapong iyon. Agad na lumiwanag ang kanilang espiritu nang makita ang isa't isa. Sina Yul, Lizzie, at ang mga kabataan, na ang antas ng militar ay hindi mataas, ay nabubuhay sa takot nitong mga nakaraang araw, sa takot na baka makasalubong nila ang isang halimaw na tunay na antas ng Diyos. Sa gabi, natural na nagpatuloy si Jack sa paggawa at pagpino ng ilang 3rd grade elementary level na table task. Sa mismong gabing ito, ang rate ng tagumpay ni Jack sa pagpino ng mga 3rd grade na table task ay bumuti ng husto, kasama na rito ang bilis ng pagpino. Pinipino niya ang 6 na set ng mga table task at 3 set ng mga ito ang matagumpay na nalikha. Kaya, umani siya ng 3 set ng 3rd grade elementary level na pills. Matapos makita ang kahangahangang talento ng alchemy na ito ni Jack, bagamat mabigat ang pakiramdam ng karamihan sa kanilang mga puso, nagsimula silang makakita muli ng liwanag sa dulo ng tunnel. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist sa ikatlong baitang ay bihira at mahirap matagpuan. Mayroon kaming 6 na manlalaban ng 1st grade ultimate god level at 6 na 3rd grade na pills. Uminom tayo ng isa para sa bawat isa sa atin. At sa tingin ko ang mga table task ay makakatulong sa atin na itaas ang ating martial level ng hindi bababa sa 2 grado. Nakangiting ibinahagi ni Jack ang mga pills kina Nash, Kenneth, Titus, at Alejandro. Ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng kanilang sarili ng isang tableta. Hey! Ibibigay mo sa amin ng ganun-ganun lang. Wala akong kailangang ipagpalit. Ako, hindi ko pa nakukuha ang mga kailangan para sa tabletang ito. Hinawakan ni Kenneth ang mahalagang tableta sa kanyang palad, nanginginig ang kamay. Halos hindi niya mapigilan ang excitement niya ngayon. I can't use 6 pill alone for now. I can see that we have stabilized our 1st grade ultimate god realm. Bukas. Gawin natin bukas. Patuloy tayong maghahanap ng mas maraming masiglang damo sa araw, at sa gabi. Makakakita tayo ng malayong kuweba na mapagtatagwa nating 6. Subukan nating makapasok sa tunay na pangatlong baitang, mas mahirap masira, upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa ibang grado sa loob ng kaharian. Kabanata 1699. Matapos pag-isipan ito ni Jack, sinabi niya sa lahat, kung tutuusin, kung lahat tayo ay makapasok sa pangatlong baitang Ultimate God Realm, ang ating kakayahang protektahan ang ating sarili sa kagubatan na ito ay tataas ng husto. Haha, saka hindi na ako magtitimpi. Humagalpak ng tawa si Alejandro. Bigla niyang nadama na ito ang tamang pagpipilian na magtatag ng magandang relasyon sa pamilyang White, isang napakahusay na pagpipilian. Kung hindi, paano siya nakapasok sa lupaing ito ng ganoon kadali at makapasok sa pinakahuling kaharian ng Diyos sa lalong madaling panahon? Puno ng paghanga ang puso ni Lancelot. Sa huling pagkakataon, nabigo siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 1st grade Ultimate God Realm. Marahil ay kailangan niyang maghintay ng ilang araw pa bago niya subukan sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, bagamat ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay mula sa rurok ng True God Realm hanggang sa 1st grade Ultimate God Realm ay mukhang isang hakbang lang, ito ay talagang isang malaking tagumpay. Isang hakbang pa lang ay parang tumatawid na sa bangin. Ang lakas sa pakikipaglaban ng 1st grade Ultimate God Realm at ang rurok ng True God Realm ay dalawang magkaibang bagay. Kinaumagahan, masayang hinanap ng lahat ang masiglang damo. Gayunpaman, hindi nila akalain na sa daan, talagang makakatagpo sila ng mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring na nakikipaglaban sa Pavilion of Skies para sa masiglang damo. Young Master Jack, iligtas mo kami. Dahil masyadong kakaunti ang bilang ng mga disipulo ng Pavilion of Soaring, napapaligiran sila ng isang grupo na ilang beses ang bilang nila. Marami na sa kanila ang namatay, at kahit na naghahanda silang isuko ang kanilang masiglang damo, walang intensyon ang kaaway na palayain sila. Tama, Young Master Jack. Ibibigay namin sa iyo ang masiglang damo basta't iligtas mo ang aming buhay. Ang mga disipulo ng Pavilion of Soaring ay lahat ay may takot na mga ekspresyon. Matagal nang gustong patayin ni Jack ang mga tao sa Pavilion of Skies. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon na nasa harapan niya? Bukod pa rito, kung kaya niyang pumatay ng mahigit 200 tao mula sa Pavilion of Skies, makakakuha siya ng maraming kayamanan. Kung tutuusin, halos 10 araw na ang mga taong ito sa lugar. Malamang na magkakaroon sila ng maraming 2nd grade at 3rd grade spirited na damo sa kanila. Young Master Jack, ang aming pavilion ay hindi kailanman nakikialam sa iyong mga gawain. Ito ay isang bagay sa pagitan namin at ng Pavilion ng Soaring. Umaasa kami na hindi ka makikialam dito. Kung hindi, ikaw ay magiging kalaban ng Pavilion of Skies.
Ang mga tao mula sa Pavilion of Skies ay natural na nabigla sa biglang pagsulpot ni Jack at ng iba pa. Ang isa sa mga lalaki na nasa intermediate stage ng True God Realm ay agad na nagsabi kay Jack, "Haha, hindi pa tayo naging kaalyado sa Pavilion of Skies." Natawa si Jack pagkarinig niya nito. Naisip mo ba talaga na ikaw, ang apat na sinaunang angkan, ay kasing lakas at kalakasan ng dati, na naglalagay ng takot sa amin kapag nabanggit ang iyong mga pangalan? Gumising ka, ang pangalang Pavilion of Skies ay walang silbi ngayon. Ang mga tao ng Pavilion of Soaring ay tuwang-tuwa nang marinig nila ito. Masasabi nilang kikilos si Jack. Young Master Jack, mula nang umunlad ang ating cultivation level, gusto na naming subukan ang aming mga kakayahan noon pa man. Sina Kenneth, Titus, at iba pa ay lahat ng mga kamao sa kanilang mga palad, sabik. Nasubukan ang kanilang lakas. Kabanata 1700. Haha, alam kong lahat kayo ay nangangati makipag-away. Sige, awayin nyo kung gusto nyo. Manunood na lang ako. Hindi alam ni Jack kung matatawa o maiiyak. Walang magawa siyang nagkibit balikat at sumagot sa kanila. Sina Kenneth, Titus, at ang iba pa ay sabik na ipakita ang kanilang kakayahan. Matapos makinig sa mga salita ni Jack, lahat sila ay bumaril na parang stampede, na pinatay ang lahat ng nakita nila sa harapan nila. Natural, alerto din sina Titus, Alejandro, at iba pa. Lahat sila ay mabilis na lumipad palabas, natatakot na sila ay bahagyang mas mabagal kaysa sa iba. Hindi pwede. Ultimate God status. Diyos ko, napakarami nila. Ang mga tao mula sa Pavilion of Skies ay tuluyang nawala ng pag-asa nang makita nila ito. Diyos ko, masyado silang malakas. Ilang araw na lang ang lumipas at mayroon ng mga tao na biglang pumasok sa Ultimate God Realm. Nagulat ang mga disipulo ng Pavilion of Soaring. Ang mahinang gininto ang kinang ng Chi ay pumuno sa kanila ng paghanga. Bang bang bang. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga ingay ng labanan at mas mabilis pang natapos. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga disipulo ng Pavilion of Skies ay nauwi sa mga bangkay na nagkalat sa sahig. Bakit lahat kayo nagmamadaling lumabas? Kakainit lang namin at patay na ang lahat. Tumingin si Kenneth kay Titus at sa iba pa, nagsasalita ng ilang walang magawang salita. Halatang hindi siya nasisiyahan. Nanggati na rin ang mga kamay natin. Akala mo ba ikaw lang? Pinandilatan ni Titus si Kenneth at galit na sumagot. Ang mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring na humingi ng tulong kay Jack ay lumapit sa kanya at nagsabing, "Salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Ay ibibigay namin ang lahat ng aming masiglang damo sa iyo." Tumingin si Jack sa lahat bago sumagot, "Hindi masyadong mataas ang antas ng iyong paglilinang. Makakatulong para sa iyo na magtago ng masiglang damo para sa iyong sarili." "Paano ito? Ilabas mo ang lahat ng iyong masiglang damo at titingnan ko kung mayroon bang angkop para gumawa ako ng mga table task. Pipili ako ng ilan kung mayroon, at itago ang iba para sa iyong sarili." Dito, may ibang naisip si Jack at sinabi niya sa people of the Pavilion of Soaring, "Talagang komplikado ang sitwasyon dito. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari mamaya. Kung nakita mo ang iyong sect master o ibang tao, sabihin sa kanila ang lahat ng ito. Kung hindi, natatakot ako na hindi ko alam kung patay ka na." "Salamat, Young Master Jack. Salamat. Kami ay magpakailanman magpapasalamat sa iyong kabaitan." Ang mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring ay lubos na nagpapasalamat. Kinuha nila ang kanilang masiglang damo at iniwan ito sa himpapawid, pinayagan si Jack na pumili. Matapos pag-aralan ni Jack ang masiglang damo ng ilang sandali, kaagad siyang pumili ng ilang materyales na magagamit niya sa paggawa ng mga table task. Noon lamang siya sumenyas na panatilihin nila ang masiglang damo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Alliance Guard at Anti-Alliance Guard. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na maaari na silang umalis. Samantala, ang iba pang mga tao mula sa Pamilyang Puti ay nakakuha ng martial rings mula sa mga disipulo ng Pavilion of Skies na napatay, kinuha ang kanilang mga samsam sa digmaan. May kaunting kayamanan sa mga taong ito mula sa Pavilion of Skies. "Hehe, pumili ka, Young Master Jack. Hahatiin natin ang iba sa ating sarili." Nagsalita si Titus at ang iba pa habang tumatawa. Alam ng lahat na sa pamamagitan lamang ng pagkuha ni Jack ng ilang masiglang damo, makakagawa siya ng mga alchemy na table task. Pagkatapos ang masiglang damo ay maaaring magamit sa kanilang pinakamalaking potensyal. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.